Have a nice day guys, welcome back to my channel. So ito na naman tayo sa ating panibagong adventure. Mula Sibuyan Island, nagparko ako patawid ng Lucena City. Biyahe ay nasa halos 14 na oras. At nandito na ako sa port ng Lucena City. Malapit na lumaong ang barko. Mula dito, sasakay naman tayo ng bus papunta sa ating spot. Finally, nandito na tayo sa aking second spot with bro Shen and bro Dixon. Bro, good morning. Morning bro. So, second din natin dito sa Agno, Pangasinan. So, dito tayo sa Barangay Parwan. So medyo excited tayo. Nauna na tayo sa kanila ni bro Shen at bro Dixon. Ayan, nandun pa si bro Shen. At dito na tayo sa dagat. So ito yung unang sisid natin dito. Let's go! At kung bago ka pa lang sa YouTube channel na to, please do not forget to subscribe, like, and click the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos natin. Ayan, ito na tayo. Bumaba tayo sa spot na to. May nakita tayong mga tree valleys sa baba. Hinintay na lang natin na makakuha tayo ng rails. At medyo nabigla tayo dito dahil biglang lumabas ang dalawang maliit na bluefin tree valley at hindi natin natamaan mga lods. Sayang. Yan po ang ating unang sablay mga lods. At muli tayong bumaba dito dahil may nakita tayong isang reed bass at ilang sandali pa. Ayan na po. Sapol yan mga lods. Yan ating personal best ng reed bass. Po. At malapit na natin itong ma-secure. So ang lipas na to ay nasa 9 kilos mga lods. Medyo malaki na talaga. Ayan po ang ating dalawang huli sa araw na to. Ang red bass ay nasa 9 kilos at ang GT naman ay nasa 6 kilos. Alright. So, wala lang tayong video sa GT dahil nandun po ang ating camera. Ayan po ang ating kasama si bro Shen at si bro Dixon. Good morning! Ito na naman kami. Nagpabaka sakali. Bro, Watch out. watch out. Woo! So second stretch, second dive namin. Sana may biyaya sa araw na to. Dive safe sa lahat. Alright guys, gear up na kami. Dito na kami sa first spot of the day. Anong lugar to bro? Abagatanon. 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 Ayan, nag-warm up tayo dito. At pagkatapos, bumaba tayo dito sa isang maliit na coral formation. Dahil may nakita tayong mga Maori. Ayan, so try natin mag drop shot mga lods. Medyo malikot ang target natin. Ayan, natin natamaan. At nang hilahin ko ang aking line ay sumabit ang ating shop sa isang bato, isang uri ng coral.
Hindi pa natamaan. Sayang, Maure. Maure? Pagkatapos ko ma-retrieve ang aking shop, umabante ako dito dahil may nakita tayong isang malaking Maure snapper na pumasok sa isang malaking bato. So try natin kung ibibigay ba ang isdang to. Medyo matagal na rin na panahon na hindi tayo nakahuli ng Maure snapper. So pagbaba ko dito, nag-set up agad tayo ng ambush position dahil kanina may nakita tayong snapper, Maure snapper na lumalabas doon sa kabilang side sa batong ito. Bigla na lamang may commotion sa mga maliliit na isda at paglingon natin sa likod na banda, may nakita tayong jobfish. Ayan. Dali-dali kong itinutok ang aking pana sa kanyang direksyon. At dito, inalign ko ito at tinira. Kaya lang nadaplisan lang ito mga lods. Napakabilis ng tama kaya nakawala ito. So supply na naman ang tira natin. Nakailang sisi din tayo hanggang nakarating ako sa spot na to na medyo maagos. Ngunit napakaraming mga ilak or silver drummer. Medyo hirap tayo dito sa pag-set up ng ambush dahil sa lakas ng agos. Yan po, makikita natin ang dami ng mga ilak. So nagkubli tayo sa isang malaking bato at naghintay dito. Hindi naman kalaliman ang spot na to, kaya lang malakas talaga ang agos. So pumili nilang tayo dahil medyo kinapos na tayo sa hangin. And finally nakapili din tayo. Ayan po. So yan po ang ating first fish of the day dito. Isang silver drummer. Pagkatapos ng tira na to, akyat na ako sa bangka. At ang boatman namin ay si Bro Dixon Dumaran. Shout out pala sa iyo, bro. Thank you. Bumalik ako dito sa medyo mababaw dahil may nakikita akong mga bigay emperor at dito na lang ako nag-set up ng ambush. So medyo napakahirap palapitin ang mga isdang ito sa spot na to. Nandun sila sa safe distance, sa out of range sa ating 160. Yan po, unti-unti na silang lumapit. Ngunit malayo pa rin ito sa range ng ating pana. Titirahin ko na sana, kaya lang sumibat naman. Muli kong binabaan ang spot na to. Medyo na-challenge tayo sa pinapakita ng mga big eye emperor. Meron din tayong nakitang mga trivalis pero hindi rin lumalapit. At meron ding long nose emperor.
So naghihintay pa rin tayo na lumapit yung mga Big Eye Emperor. Kaya lang sadyang makunat ang mga isdang ito. Nandun pa rin sila sa safe distance. Ayan po. Talagang makulit at may lumapit na jobfish. Ayan din natin ulit. So stone shot po yan. Hindi naman kalakihan pero pwede na. Sa puntong ito nagyaya na ang aking buddy na si Bro Dixon Dumaran na uuwi na kami dahil medyo lumalaki na ang alon. Pero humirit ako ng isa pang drop dahil may nakita akong isang jobfish na naman. At dito lumapit. Sapol po yan mga lods. So nakadalawang jobfish tayo sa araw na to. At isang silver dropper. Si Bro so ayan dito. Umangat na tayo. At biglang may dumaan na mga langga. Ayan po. Hello langga. So ayan po ang ating last fish of the day, ang green jobfish. Kaya ito, umuwi na kami. So ito na po, ligtas kami nakarating sa baybayin. Ngunit minalas si Bro Shed dahil nabasa ang kanyang cellphone. Pagkalipas ng isang araw, nag-dive na naman kami. Ito yung third dive namin. This time kami lang ni Bro Shed ang nagsama. Si Bro Dixon ay nagpahinga muna. So ayan po, bumaba na si Bro Shed. Medyo malalim ang spot na to. Isa pong wall. So free falling ang ginawa niya mga lods. At sa pag-angat niya, mayroon na agad siyang nahuli na isang maliit na uli ng jobfish. At pagbaba ko dito, may nasalubong akong isang jobfish, kaya tinira ko na. Kaya lang napunit naman ito. So sablay na naman ang tira natin sa pangatlong araw. So dito nilapitan natin si Bro Shen at may nakuha na naman siyang isang snapper, mangrove snapper. Di naman kalakihan pero pwede na.
Medyo hindi kagandahan ang unang mga sisid natin dahil bawat baba ko pumapasok ang tubig sa aking mast. At sa dive na ito nagawa natin ng paraan na ayos din. At dito mayroon tayong hinahunting na isang humpback unicorn. O isang unicorn na may kuba. Medyo good size na rin ito kaya hinintay na lang natin na lumapit. Ayan, unti-unti na itong lumapit sa atin. Titirahin ko na sana kaya lang biglang lumayo. Kaya hinabol na lang natin ng tira mga lods. Ayan. Natamaan natin. Natsambahan. At stone shot naman. Ngunit hindi masyadong tumagos ang shot natin. Kaya dahan-dahan na lang natin itong hinila. At sa awa ng Diyos, ibinigay naman sa yan ang ating first fish of the day. Isang humpback unicorn. At dito nilapitan ko si Bro Shen para i-secure din ang aking isda sa stringer. At may nahuli na naman siyang isang silver drummer or ilok. Dati dito bro, ano? Baba na ako ng ganyan kalaking ilak. Minsan dito, baba na ako ng ganyan kalaking ilak. Ihagaw ng lapo-lapo. Dito. After a few drops, bumabante na ako papuntang mababaw para umuwi na. At dito may nakita kong isang magandang isda na maraming fans sa Pilipinas. Isang parrot fish. Kaya hinintay ko dito. Medyo good size na rin ito mga lods. Napakalikot ng isdang ito kaya naghintay tayo ng timing. Ayan, biglang umangat, tumakbo pataas. Ayan, natamaan natin yan mga lods, pero duckless. So once again, parrot lovers, pumitas lang naman ako ng isa, sorry na, dami ng buhangin dito kaya huwag kayong mag-alala. Ayan po ang ating last fish of the day, isang low-barred parrot fish. So ayan po ang aming total catch of the day with Bro Shen Delmaran. Shout out sa iyo bro. So thank you so much guys for watching. This is Silent Hunter Boboy.